we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, antes magbulag ang tuig, naghingagaw pa nga magtaas ang presyo sang gatong. Gani ang mga driver na nugunan sa masobra piso nga saka sa produktong petrolyo. Samtang mga driver nga wala pa nakapakonsolidate, nagapanawagan sa extension sang ila prangkisa. Nakatutok Kim Salinas. Kung may mga nagsaka ang blood pressure sa pagkaon sa karne sang Paskwa, ang pila ka mga driver kaangay nga nagsaka man kuno ang dugo sa liwat kapag saka sang presyo sang produktong petrolyo subong adlaw. Nagsaka sang piso kag 70 sentimos kada litro ang presyo sang diesel, samtang piso kag 60 sentimos ang gintaas sa kada litro sang gasolina. Piso kag 54 sentimos kada litro ang gintaas sang kerosene. Para sa pila ka mga driver, yadi pa kuntani ang piso sa kamahal sa mga balaklon. Bulig yun, mas pisos lang eh. Kaya siyempre, imbes nga sa bulsa mo pamakadto, siyempre sa gatong pamakadto. Sa amon mo na tayo ginansya, mas sinagbakal mo na ang sudan. Dako naman ang mabuhin sa koleksyon mo eh. Bis ka na mula na, sili mo 170, pero dako na na. Samtang anom kaadlaw antes ang deadline sa pagpakonsolidate sa mga public utility vehicles, padayon ang parawagan sa mga driver nga wala pa nakapakonsolidate nga palawigon ng ilang prangkisa. Kami dito sa Iloilo Province, humingi ng tulong sa iyo, Mr. President, na sana pagbigyan nyo kami ng extension. Kawawa kami, marami kaming operator dito na mawala ng hanap buhay. Suno kay Ronald, hindi nila luyag nga mga kooperatiba ang mag-auyat sang ila papeles. Kami makamatumato kami, pero sa co-op sa uli, hindi ta ma-evitar na base kung damo pa na mga rekubikos. Magahiwat naman sang hublag protesta ang No to PUV Phase Out Coalition Panay sa atubang sa opisina sang LTFRB boss tubtob sa Disyembre 28 agod ipanawagan ang ila pagpamatok sa PUV Modernization Program. Dira kita matulog, both 24 hours kita nga mag-attend na sa may LTO. Panawagan naton nga ibasura ang compulsory consolidation sa December 31 kag dapat reviewon no kag tanawon gid ang PUVMP. Panawagan sa grupo sa mga driver nga maghugpong sa ila kausa paagi sa pagupod sa transport strikes na nasambit nga mga inadlaw. Mahibaluan nga may transport groups na nga nag-file sa petisyon sa Korte Suprema na tuhoy sa pag-suspend sa deadline sang PUV consolidation sa Disyembre 31. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, pagsaka naman sa presyo sa bugas sa mga merkado sa syudad sa Bacolod halos kada semana nasuno pa sa mga manugbaligya. Mga manugbaligya nagapanawagan sa gobyerno nga tutukan ang pagtaas sa presyo sini. Yaring balita ang tutukan na Irene Pedreso. Paiway lang kuno anay sa pagbakal sang sinako nga bugas ang manugbakal nga si Lori. Magluwas nga madamo pa sang kinahanglanon nga baklon antis ang bagong tuig. Nagalibog ang ulo sini kung paano paiguon ang ibakal sang panghanda para sa Noche Buena kag bugas sa sulod sang balay. Apat ang upod sini sa balay, gani wala sang choice kundi magbakal sang barato nga kilo sang bugas. Kay bisan ano kalayo ka mahal mabakal ka gidya kay simpre kinanglan tagid nga kaunon ina bayda nga mapanubuon na lang ang bugas lamang kinilo nagla masarangan namon. Mabakal sang 50 pesos, tubtub 60 pesos ang kilo sang bugas sa mga merkado sa Bacolod City, depende sa klase.
Apang una naging pahayag sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga lauman nga sini nga Disyembre lakip ang bugas sa magataas pa ang presyo. 30 to 40 kada sako ang pagsaka sang presyo sang bugas halin sa mga supplier sunod sa mga manugbaligya. Amang mo kadas man nagsaka, kita mo ang 45-50 na subong na ang niya presyo. Ang bakla na hindi na pariyoligan nga daw sinako, laban kilo-kilo na lang. Ang ila ginakatingala nga kada simana ang pagsaka sang presyo. Pag gusto lang sila ipasaka mo. Ay, tiwai siya may nag-check mo. Nagahinyo ang mga ini sa gobyerno nga aksyonan ang problema kag i-check ang mga bodega sa mga trader nga amo ang nagakontrol sang presyo sang bugas. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Anom kaadlaw antes ang pagbulag sang tuig, Department of Health Region 6 nakalista na sa 17 ka fireworks-related injuries sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City. John? Jared, bangod back to normal na ginman ang tanan nagalaom subong ang mga manugbaligya sang palupok sa syudad sang Iloilo nga mas mangin maayo ang ilakita subong nga tuig kumpara sa pagsugalaw sa bagong tuig sang nagligad nga 2023. Sa sulod sang 5 kaadlaw nga monitoring isang DOH 6 sumbalin December 21 tubtob December 26 subong nga tuig, 17 na ka mga firework-related injury ang nalista sa Western Visayas. Tuwa sa mga ini ang gindala sa Sentinel Hospital, samtang 15 naman sa mga non-Sentinel hospitals. Sunod sa DOH 6 ang nasambit nga numero ang 29% ka mas manubo kung ikumpara sa 24 ka mga nalista nga kaso sa parehong nga tion sa nagligad nga tuig. Kalabanan sa mga nalukpan ang mga kabataan nga nagaedad 1 tubtob na 10 ka tuig. Sama sa na igo o kung nasa labat lang ang mga ini sa mga nagapalupok sa ila lugar. Gani panugyan sang DOH 6. Better, it would be best na ang mga parents nila bantayan nila ang ilang mga kabataan kung may ara ng mga nag-uuyat sang fireworks or kung may balaan sila ng mga kalapit, mga kasukat nila ng mga nagpalupok. Ensure nila nga ang mga kabataan nila isasulod sang balay or sa sulod sila sang safe place. Boga sa gihapon ang nagapanguna nga gintunaan sa pagkapila sa mga biktima nga may 7 ka mga kaso. Kumalit kahapon tubtob subong adlaw, 8 ka bagong nga kaso sa mga firework-related injuries ang nalista sa DOH 6. 4 sa mga ini ang napaso o kung burn injury, samtang 4 naman ang nakaagom sang eye injury. Reminder is kung wala naglupok, ensure nga hindi na pag-uyatan liwat, hindi na pag-i-retry nga ila palukpon, at ensure nga i-dispose nila ibabad sa water, sir, just by picking it up through long forceps, long tongs, or gamit na sang broom and dustpan, then i-submerge na sa ready nga water nga available for at least 15 to 20 minutes. Sa karon wala pa sang may nalista nga stray bullet injury ang DOH 6. Jared, halin December 23 tubtob January 1 naka-red alert status ang kabugusan nga Bureau of Fire Protection sa bugos nga pungsod bilang pagpanghanda sa mga posible fire incidents nga magluntad sa pagsugalaw sa ang bagong tuig. Jared? Manamugid nga salamat sa update kapuso John Sala. Mga kapuso, pila ka mga nasunugan sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, amat-amat na nga nagapatindog sang ilang nga balay. 3 ka mga napatay sa sunog, gin-cremate na. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Pulo ka adlaw humalin sang naabo sa sunog ang mga balay diri sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Makita nga pila sa mga nasunugan ang amat-amat na nga nagapatindog liwat sang ila balay. Madamo sa mga handumanan si Tatay June kag iya 3 ka mga utod sa ila nasunog nga balay. Gani para sa iya, panibago nga paglaom ang liwat nila nga pagpatindog sang puluyan. Dali naman kami maestar, upod naman kami sa mga pamilya ko. Hindi lang kami magbinulagay na. Sa panibagong pangabuhay naman, sugod naman kami. Ginahingagaw sini nga matapos ang salog kagatop, agud makasaylo na bangod tubtob sa December 30 na lang sila sa evacuation center sa Baluarte Elementary School. Daw mayo naman ang pamatyagamon kung makita lang agad. May ligdaan lang kami.
Pag hindi kami matuluan sa ulan. Si Sara, ginpakadalan ay ang patindugan sang iya balay samtang wala pa ini nakapatindog. May kudal na nadaya nga daan niya tapos ngisunog, di balik namon. Parang nga September, hindi kami sa sulod eh. Samtang nakremit na ang bangkay sang 3 kamiyembro sang pamilya Hetano nga napatay sa sunog. Una na ginpaidalom sa autopsy ang mga bangkay kag base sa resulta, suffocation ang rason sang ila kamatayon. Nagapadayon ang investigasyon sang BFP Iloilo City agud matumod kung hungod gid man nga ginsunog ang balay sang pamilya Hetano. Nga mo, ang ginatudlo gintunaan sang kalayo nga nagsunog sa masobra 60 ka mga balay sang Disyembre 16. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, mga nasunugan sa Barangay 1, nagapangay isang dugang nga bulig, agud liwat nga makapatindog sang ilang mga balay. Samtang, isa ka PWD sa Banwa sang Hinubaan, patay isang masunog ang iya puluyan. Nakatutok Aileen Pedreso. Nag-umpisa na sa pagpanghawan sa mga nasunog na gamit ang mga residente diri sa Purok Bulinaw, Barangay 1 sa Bacolod City. Wala pa makumpleto nga mabalik ang supply ng kuryente sa lugar pagkatapos nga madalayg sa sunog ang transformer sa poste. Sunod sa pila ka mga residente, magluwas sa mga bayo kag pagkaon. Mas kinahanglanon sa mga ini ang materyales. Agud amat-amat nga mapakayo ang ilan na sunog ng mga puluyan. Ang mga material, tanis ang balay, ang mga ginapangayo namon. Bisan maamat-amat ang bala nga makapadayon kami sa among pangabuyan. Sin abing atop kag ilang mga kahoy nga takdan sang sin. Malansang da. Sunod sa barangay, ginaproseso na ang cash assistance nga ihatag sa mga apektado nga mga residente gikan sa LGU. Pati ang nagarenta nga mga nasunugan ang lakip man sa makabaton sang bulig. As to daang sa city, gina-workout manamon kay may ara pa kami duwa ka renters nga wala gid kapalapit, so may mga ara pala sila signan di para ma-process ni tanan. Madumduman nga ginatumod nga butane canister ang ginhalinan sang sunog kag anong ka mga pamilya ang apektado. Samtang, ginbawian naman sang kabuhi ang PWD nga si Edwin Lopez ang masunog sa sulod sa iya balay sa Purok 2, Barangay Asya sa Banwa sang Hinubaan alas 9:30 kagabi. Sunod sa Hinubaan PNP, antis ang insidente. Upod pa sini nga nagaselebrar sang Pasko ang iya mga kabataan. Ginapahayag nga naglisensya nga magpauli ang biktima. Kag nakibot na lang ang mga tupad balay sini nga ginalamo na sang kalayo ang iya nga balay. Wala na ini nakagwa pa. Sunod sa kapulisan, nagasuprer sang depresyon ang biktima. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa dagat sa bahin sang Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo ang bangkay sang isa ka lalaki kay inasang aga. Ginkilala ini kay Jean Nupueto, 35 anyos kag residente sang Barangay Talutuan sa nasambit nga Banwa. Sa report sang kapulisan, aksidente nga nahulog sa ginasakyan nga sakayan si Nupueto sa Disyembre 24 sang hapon samtang papauli ini. Sunod sa Concepcion Police, may kuyap ang biktima nga posible rason sang iya pagkahulog sa sakayan. Gintingwaan pa ini nga masalbar sang iya mga kaupdanan apang wala na ini nakita. Gilayon man nga nagpatigayon sang search and rescue operation ang otoridad. Ginkumpirma sang pamilya ang bangkay nga nakita sang isa ka manog pangisda. Nagkasuffer mo siya sa epilepsy disorder, no? So, posible nga inabot mo siya during sa that time. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtililipon sa Gwa sang Iloilo Provincial Capital ang mga katapos sang grupo nga Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan kag Alliance for Peace and Environmental Sustainability subong nga adlaw kadungan sang anibersaryo sang CPP-NPA. Luyag sang grupo nga ipalabot ang pagkondenar sa ginapahayag akto sang mga rebelde nga NPA sa sulod sang 55 na katuig. Dapat suno sa grupo nga untaton na ini agud magluntad na ang kalinong sa pungsod. Nagpanawagan man ang mga ini nga untato naman ang pagpang-recruit sa kabataan. Ang 55 years na existence sang CPP-NPA nagtuga lamang sang grabe nga kalitan sa bayan sa aton nga mga pumuluyo, sa bayan sa aton nga mga kabataan, no, na naguba ang ila sini nga boss damlag. So wala kita sang dapat celebrate subong Kapuso
Kapuso, halong 3 kamiyembro sa isa ka pamilya ang pilason matapos nga mahulog sa pilas sa bahin sa barangay Maricalom, Sipalay City sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa pagpangusisa sa otoridad gikan sa isa ka Christmas party. Ang mga biktima kang papauli na kuntani sa Bayawan, Negros Oriental sang matabo ang aksidente. Pilason ang amay nga nagaserbi man driver sa motorsiklo ang gikilala kay Jonifer Badieles. Asawa sini nga si Evelyn kagang ila minor de edad nga bata nga lalaki. Ginapasuni nga napiyungan si Jonifer rason nga nagdiretsong iyang motorsiklo sa pilas kag nahulog. Ginayon man niya nagresponding si Palay City Rescue Team para mahatagan sang pagbulong ang mga biktima. Yara na maini sa maayong kahimtangan. Naglabot sa malapit 72,000 ang outbound passengers nga na-record sa Coast Guard Iloilo Station sa mga pantalan kag puerto sa probinsya humalin Disyembre 15 tubto 24. Samtang naglabot naman sa masobra 58,000 ang inbound passengers. Sa nasambit nga mga inadlaw sa Parola Wharf nga may biyahe Iloilo Guimaras, vice versa, ang nakalista sa pinakadamo nga mga pasahero nga naglabot sa 52,000. Lapit 21,000 diri ang inbound passengers samtang masobra 31,000 ang mga outbound passengers. Pangaduha sa may pinakamadamo nga pasahero amo ang Dumanga Sport nga may biyahe Iloilo Negros nga nakalista sa masobra 48,000 kun sa diin masobra 22,000 ang inbound passengers kag masobra 26,000 ang outbound passengers. Sunod sa CGS Iloilo, Disyembre 24 ang adlaw nga may pinakadamo nga pasahero, halin Disyembre 15 kun sa diin lapit 20,000 ka pasahero ang mga nagbiyahe. Sa nakikita po natin, doon po na nabigyan ng pagkakataon talaga na makauwi na po ang karamihan po talaga sa atin, sir. Mga manugbaligya sa Iloilo Terminal Market nagapanghakroy sa kapigado sang baklanay sa piyak sang pagpanubo sang presyo. Inyang gitutukan ni Tess Ordales. Bisan pa lalabayan sa mga customer ang pwesto ni Jasmine diri sa Iloilo Terminal Market, pareho kuno gihapon ganaw sa sunod siya nagabaligya bangod tuman kapigado sang baklanay. Agud makabenta wala na niya ginpasakaan ang presyo sa kada kilo sa mga panakot, bisan pa nga nga supplier nagpasaka naman. Ginapaubos na lang kuno niya subong tuig ang iyang mga stocks. Do kapigado man subong, mayon lang tani mga basi next week makakuha na kami. Makabada mo na magbakal. Kay subong daw wala pa gid siya gawa mo para basi mga tao ga-prepare man sila. Ang ahos nagabalor sa 130 pesos kada kilo, 170 pesos ang kada kilo sang Bombay, 70 pesos ang kada kilo sang kamatis, kagang luya tag 100 pesos ang kada kilo. Si Regina nagtingob ng daan sang pamakal sa mga panakot sa Pasko hasta na sa bagong tuig, agud makatipid. Ang bilin gamiton pa sinikuno sa handa sa birthday sang iya bata. Isang una, 1 kilo, ginabakal ko sa buong tunga na lang kay Kamal. Dito nga kung hindi pa naman maubos. Bago rin mabakal ang panakot, nagdugang na lang sa Zenaida sang ibang mga baligya, kasubong sang Chinese petchay nga mabakal subong nga Disyembre 11 na sa mga suki sini nga caterers. Sa akon da okay gid ang baklanay subong. Sa una to sulod wala gid ya kami bakal to ya. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, One Western Visayas. Kapuso, pagpahanugot naman nga makagwa ang supply ng baboy sa Negros Occidental temporaryo nga ginpauntat. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Temporaryo nga ginpauntat ang pag-ship out sa mga buhi nga baboy sa Negros Occidental sining Disyembre, sunod sa pahayag sa Provincial Veterinary Office. Sunod sa PVO, nag-expire na ang clearance to ship out sa mga hog raisers sa probinsya. Humalin Nobyembre 15, tubtog Disyembre sining tuig. Sa Enero naliwat magabalik sa pagtransport ang commercial farms kag mga LGU kung ma-renew na ang Certificate of Free Status kag Recognition of Active Surveillance. Hindi kita kapagwa sang aton na baboy nga sa tungod na wala na sang aton commercial farm kag sang aton LGU nga may CFS kag aras. Hindi naman maapektuhan sunod sa PVO ang mga hog raisers bangod sa manubo nga baklanay sa auction market. Samtang gipahayag man sa PVO nga bastante sa gihapon ng supply sa mga baboy sa probinsya. Apang bangod sa demand kag limitado nga pagpagwa sang baboy. Mahal ang baklanay sini sa merkado. At least kita diriya sa Negros sa pagpulot.
nakita kaabot yung 400 pesos per kilo na pareho sa iban nga mga provinces. Even though nagtubo ang presyo sang live weight, Base sa monitoring sa PVO, wala na ganubo sa 350 pesos ang presyo sang kada kilo sang karne sang baboy sa probinsya. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga manugbaligya sang palupok sa Iloilo City nagalaom nga makabawi sa negosyo subong nga tuig. Ini ang gintutukan ni John Sala. Mga laragway nga nagapakita sang epekto kung malukpan sang palupok. Ini ang kabahin sang kampanya sa DOH agud nga mainggan yung publiko nga maglikaw na sa pagpalupok sa pagsugalaw sang bagong tuig. Apang idi marigar nga madamo sa gihapon ang nagabakal sini. Halin sa 250 tubtob 300,000 pesos sa nagligad nga tuig. Subong 300,000 tubtob 500,000 ang kapital ni Manang GG sa ginabaligya sini nga palupok sa firecracker zone sa Arevalo. Amat-amat na nga nagadamo ang mga nagabakal gani kampante kuno ini nga mapaubos ang iya stock tubtob sa December 31. Kumbaga last year gamay lang supply nga gin-provide nila sa amo. Oo. That's why medyo damo ang stock ko subong compare sang last year. Kalabanan sa supply sa mga manugbaligya sa syudad sang Iloilo naghalin sa Bulacan kag Hinigaran. Ginapasiguro man sa mga iningan sa kiyar sang maayong kalidad sa mga palupok kag nag-agi sa insakto nga proseso. Of course, kay ti amo na ang gina-require sa amon. Kay ti kami daan kakuha kami sang permit. Ti kay kun wala karon sang permit, dakpon kami sang taga-kampo kag sang mga sang pulis. Apisar nga kilala ng mga palupok gikan sa Bulacan kag Hinigaran. Suno sa mga manugbaligya madamo sa gihapon na nagapangita sang mga himo gikan sa distrito sang Arevalo. Ang mas lang ang yakabilya nga lupok na nga obra. Kay gusto na satisfy sa inabakal mo na every year. Kaso lang subong kayo hindi ang pwede ang bilya nga lupok. Ang Hinigaran lang ang pwede subong kayo may permit sila. Sa bata mo ko sa lupok mo. Mas namin kaya kabilya. Sa pinakauli nga datos ang Bureau of Fire Protection Iloilo City, wala pa sang manufacturer o kung nag-aubra sang palupok sa syudad sang Iloilo ang nahatagan sang permit. But siningon, ang mga palupok nga ginahimo sa syudad ang makabig nga iligal. Upod kay Hans Discierto, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, bisan wala sang ginabantayan nga weather disturbance, magaulan gyapon sa pila ka bahin sang pungsod subong nga adlaw. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, lauman ang pag-ulan sa Visayas kag pila ka bahin sang Northern kag Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol kag Mindanao. Sunod sa pag-asa diri sa aton sa Western Visayas, posible maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Hangin amihan ang makaapekto gihapon sa dako nga bahin sang Luzon, samtang easterlies naman ang nagaluntad sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Mga puso, espiritu sang Pasko agin paambit sang pila ka mga estudyante sa mga Iloy kagabataan inatatap sa isa ka organisasyon sa Bacolod City. Yaring aton istorya sang hashtag #SpreadKindness. Sa tunga sa kapurao sang tiyempo kag mga kabudlayan, nabatsyagan ang kalipay sa makabataan kag ginikanan kaya ginusuportahan sa isa ka non-profit ng government organization sa Barangay 18 sa Bacolod City. Ini matapos, gitinguhaan sa mga estudyante kag manunudlo sa isa ka universidad sa syudad. Ipabatsyag sa ila ang espiritu sang Pasko to feel loved and blessed. Ang ini Iloy, bit-bit pang ilang mga lapsag. Ginpasalamatan ang mga natunan gikan sa organisasyon. Ang women's empowerment, ang gintudo sa amon nga para hindi kami bala mahadlok, may kusog kami bala nga para ihambal sa tao nga hindi lang niya ang laki ang dapat nga kahadlokan, lang dapat ang laki ang mga kwarta, nga dapat ang bay kaya man la. Si Onesto naman, mas nabatsyagan ko ng Christmas season bangod sa mga pagkaon, regalo kag pagpalangga nga nabaton. Ang wish ko, makabakal kami pagkaon. Tapos? Makabakal kami balay.
Para sa organizers nga partner man sa LGU, star ang tag sa kabakulod noon sa bunga Pasko, ilabi na nga puno sa stories of hope and inspiration ang City of Smiles. Some of the kids are coming to us for tutorials, yeah, and of course mga basic services. These kids, most of them, they just need someone to listen to, someone to talk to, and someone to encourage them, to take opportunities and be who they are. Ang theme gani sa aton nga celebration is Be a Star this Christmas, right? Kada isa sa aton pwede kahatag sang kasanag. Sa bunga Pasko, kabay pa aton dumdumon nga, no one is too poor not to give. No one is too far not to share. Gani, spread kindness, kag let's make this December the best ever. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa pihak sang kabudlay sa adlaw-adlaw nga pangginawi sa bukid sa Barangay Camiros, Anilaw, nahatagan sang bag-o nga paglaom sa mga Pasko ang ati community sa lugar sang ginbisita kag gindalan sang regalo sa mga manunudlo kag estudyante sang Pavia National High School. May mga bayo, gamit sa balay, bugas kag iban pa nga grocery packs ang ginhatag sa komunidad. Ini ang pamaagi sang eskwelahan agud mag-hashtag spread kindness kag ipabatyag sa mga utod nga ati nga may rason gid para mangin masadya bisan sa simple lang nga pamaagi. Bilang regalo naman sa mga bisita, naghalad sang saot kag kanta ang mga ati. Nakita ko ang dira nga group nga they're striving nga to educate themselves, nga nagapanhiwa sila nga maka-eskwela, and then try to mingle. Ara na sila, ara gid sila kag nagbululig paganit sila sa panghakot sa amon dala. Kag almost tanan parents kag ang mga kabataan excited gid to start the day sa amon activities nga gid. Nabato na ni Dingdong Dantes ang original copy ng storybook ng Firefly. Halin mismo sa author sining si Augie Rivera. Thankful ang Primetime King na naging kabahin sang pelikula sa Metro Manila Film Festival nga nagtandog sang balatyagon sa mga nakalantaw na. Ang promise ni Dong iga-share man niya sa mga bata ang kaundan sang libro. Magluwas kay Dong, bidaman sa pelikula sa ni Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega kag Yuel Micael Aleta sa direksyon ni Zig Dulay. Proud nga ginpakilala ni Winwin Marquez ang iya partner for the first time. Sa pictures na ginpost ni online, masadya nga nagtamyaw sa Merry Christmas si Winwin sa netizens. Ginwish ang good health para sa tanan. Upod Manila sa picture ang ila baby nga si Luna. Samtang yari naman mga eksena ni mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Pretty magatimalos na sa mga nagpigos sa iya. Ang handom ni Baneng makaupodiwat si Neneng matabo paihan. Paano ba na ni Black Rider salbaron si Neneng batok sa mga nagkidnap nga sindikato? Inakagiban pa nga mas na aksyon nga eksena. Bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 6 days na lang, New Year na! Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas nagsubong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kahibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Sa Pasko ang